Guys, welcome back again to my YouTube channel. For today's video, kung mapapansin nyo, nandito po ko ngayon sa Aguinaldo Shrine. Sasamantalayin ko na rin itong pagkakataon na makipagkwentuhan sa inyo at mag-update about dun sa ating negosyo. Kamusta po pala ang ating negosyo? Ang negosyo nyong pagpapautang. Ano na po nangyari mula nang kayo ay nag-umpisa hanggang ngayon? Nalugi ba? Lumago ba? Kamusta ang interest? Meron po bang hindi nagbayad? Kasama po lahat yan sa mga possible na mangyari sa ating negosyo. Marami pong nagtatanong tungkol sa mga dapat pilapan kapag kailangan po pumunta ng BIR. Sa mga negosyo naman po kasi maliit man o malaki, kailangan naman po talaga nakapagpaparegister muna tayo sa BIR. Kahit nga po mga online seller, syempre kailangan din po magpa-register. So, sa pagpapautang po kasi meron po talagang option na minsan kaliwaan na lang ang pagpapautang. Minsan naman, kayo na lang ho ang nag-uusap kung magkano ang kitaan. Kung isipin nyo naman po talaga, ang pagpapautang hindi talaga basta-basta yan kasi risky po talaga yan. Lalo na kung malaking halaga ang pinag-uusapan. Pero guys, syempre lahat naman tayo gusto nating kumita. Ayaw naman natin ng palugi, di ba? Ngayon, syempre, ang lagi nating lesson dito, kung ang mga manghihiram sa atin ay kadugo natin, kamag-anak, o kaya naman kung sino man taong gustong humingi ng tulong sa atin. Syempre, iba yung usapan kapag nagpapautang ka, nagpapahiram ka, or usa mo na lang na ibibigay yon ng hindi ka na naghihintay ng kabayaran. Kaya ngayon, ang pag-usapan natin guys, paano kapag ang mga kamag-anak mo ang nangungutang sa'yo? Hihingi ka pa rin ba ng collateral katulad ng ATM? Paano ang gagawin natin ngayon guys? Paano kapag hindi sila nagbayad? Siyempre, kadugo natin sila. Paano tayo mag-a-approach sa kanila ng maayos? Okay guys, ganito kasi yun Sa akin, ako bilang, siyempre, nararanasan ko naman talaga ang hiraman ako ng mga kamag-anak, kadugo natin. Nasa inyo naman po yun kung bibigyan nyo pa rin ito ng interes. Ngayon, kung alam nyo po ang mga kaibigan nyo or sino mang gustong manghiram sa inyo, alam nyo malabo talaga magbayad. Parang hiram na hingi, parang ganon. Kunyari, ganito na lang manghihiram sila sa'yo ng 5,000 para sa emergency o kaya naman, na alam mo naman na malabong ibalik. No guys, no? So, ang atin na lang pwede natin gawin dyan, magbigay na lang po tayo ng kaya nating ipahiram or ibigay ng hindi tayo masasaktan kahit hindi na ibalik. Kasi guys, mahirap kasi yung alam na nga natin wala namang ibabayad. Pinautang pa natin ng malaki. Tayo rin ang mai-stress. So, gawin na lang natin tulong to sa kanila na kahit hindi na lang sila magbayad, yung kaya na lang ng kalooban natin na bigyan sila ng tulong. Tulong na lang guys, huwag nyo nang pautangin ng malaki kasi kayo rin ang mahihirapan. Kasi syempre dito sa ating negosyong ganito, pera-pera ang usapan, syempre. Minsan nga kahit magkakaibigan na kayo, nagkakasira-sira pa kayo lalo na kapag hindi nagbabayad. Pero syempre, negosyo ay negosyo pa rin, di ba? Hindi naman kasi natin pwedeng personalin yung mga issue ng magkakamag-anak pagdating sa pera. Syempre, ang negosyo labas sa isyung magkakamag-anak. Kaya ngayon guys, syempre, ang lesson dito, kapag ang kakilala mong malapit sa'yo, ang lalapit at hihiram sa'yo, bigyan mo na lang ng kung anong kaya mo na hindi ka masasaktan at kahit hindi na niya isole. Ganoon na lang. Halimbawa, 1,500, tulong ko na lang sa'yo yan. Huwag mo nang ibalik sa akin. Kasi, pero hindi ka niya pwedeng pilitin na yung gusto niyang hiramin sa'yo, ipapahiram mo pa rin. Siyempre, kung ano lang ang kaya mong ibigay, yun na lang guys. Pero, huwag nyo na pong pahihiramin ng malaki. Kasi kayo rin po ang mahihirapan. Kasi sa mga ganyang sitwasyon talaga, ang dami natin may experience na siyempre, sasama lang ang loob mo. Magkakasira lang kayo bilang magkakadugo, magkakapatid, o kaya magkakaibigan. Pera talaga. Ibang ng pera natin, guys. So, yun lamang, guys. Next video na lang ulit tayo. Kwentuhan tayo ulit, guys. Na-miss ko talaga tong topic na to, guys.
thank you nga pala ulit sa mga hanggang ngayon ay nandyan pa rin at nag-aabang ng ating video kasi alam nyo guys, ang pagpapautang talaga hindi basta-basta yan kasi risky. Kasi maraming involved dito basta pera. Kaya guys lesson ko lang din sa inyo, masasabi ko lang din, kontrolin nyo yung pera nyo kung sino ang dapat yung pahiramin. Okay? Kayo pa rin ang magpapalago niyan. Kayo pa rin talaga ang masusunod dyan. Kayo pa rin ang magkokontrol at mag-aalaga niyan. So, next time, pag nag-usap tayo, nagkwentuhan tayo ulit, sana kayo naman na magkwento sa akin about sa mga nangyari sa inyo tungkol sa ating negosyo. So, yun lang guys. Thank you for watching.